Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iyan ang mga katagang tumatak sa nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mensahe ng Pangulo ay patungkol sa mga proyektong palpak at guni-guni lang, partikular ang mga flood control projects na anyay walang silbi sa panahon ng kalamidad. Sabi ni Pangulong Marcos, dahil ito sa mga racket, kickback, SOP, for the boys o kung ano pa mang tawag sa bigayan sa gitna ng sabwatan para nakawin ang pondo ng bayan. Kasunod nito, pinasimula ng Presidente ang pagkalkal sa mga proyekto kontra baha. Inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan makikita ang lahat ng flood control projects ng gobyerno at ilang detalye gaya ng pangalan ng lugar at contractor para makita ang mga impormasyon sa proyekto. Kasabay nito ay iprinisinta rin ni Pangulong Marcos ang inisyal na resulta ng investigasyon kung saan napag-alamang umabot sa higit kalahating trilyong piso ang nagastos na pondo ng gobyerno para sa halos 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pero higit 6,000 sa mga nasabing proyekto ang hindi tinukoy kung anong klaseng flood control project. Nadiskubre pa na ilan sa mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magkakapareho ng halaga ng kontrata, na ibig sabihin ay pare-pareho ang disenyo at mga materyales kahit magkakaiba ng lokasyon at istruktura ng lugar. Pinuna rin ng Pangulo ang hindi tugmang flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha at ibinunyag na 20% ng mga kontrata ang napunta lang sa 15 contractors. Sa 15 kontratista, 5 ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa buong bansa. Matapos bahain ng reklamo ang online portal, binuo ni Pangulong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure na inatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad, maling paggamit ng pondo at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular sa flood control sa nakalipas na 10 taon. Pinamunuan ito ni dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Accountant Auditor Rosana Fajardo. Ilan lamang sa mga pangalang inirekomenda ng ICI para sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, resigned Representative Zaldi Co, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng ahensya. Pero sa ngayon, ang nakasuhan pa lang sa Anti-Graft Court ay si Co at mga opisyal ng kanyang dating kumpanya at mga dating opisyal ng DPWH sa Oriental Mindoro. Tapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Binulabog naman ng balasahan ang ehekutibo na nag-ugat rin sa flood control scandal. Unang napalitan si Bonoan sa DPWH sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon. Nakaladkad rin sa issue ang pangalan ng ilan pang opisyal o kanilang mga tanggapan gaya ng Office of the Executive Secretary at si Budget Secretary Amina Pangandaman. Kasunod nito, nawala sa pwesto sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin na pinalitan ni Secretary Ralph Recto. Napunta naman sa Department of Finance si Secretary Frederick Go at naging officer in charge sa DBM si Rolando Toledo. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. Bago pa ito ay nauna nang nagkaroon ng rigodon sa gabinete nang hingin ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation ng kanyang mga opisyal. Nangyari ang galawan na tinawag ng Pangulo bilang performance review matapos ang 2025 midterm elections. Aminado si Pangulong Marcos na dumaraan ang Pilipinas sa mabigat na pagsubok, bunsod ng eskandalo sa flood control projects na ang ugat ay korupsyon. Pero tiniyak nito na hindi naliligaw ang gobyerno at may malinaw itong plano laban sa katiwalian. Determinado anya ang administrasyon na habulin at parusahan ang mga pang-aabuso. Kaya naman positibo ang presidente na pagkatapos ng masalimuot na yugtong ito ay mas magiging maayos ang direksyon ng bansa at magiging sulit ang tiniis na hirap ng mga Pilipino para sa pagbabago. We
have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Lieutenant Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.